quick technical analysis tayo kay Bitcoin guys, and trade update lang kung anong nangyari nga doon sa trade ko kay Pepe doon sa OKX. At may inopen ako isa pang trade which is sa BingX naman. So update ko rin kayo doon kung ano nangyari. Pero ngayon dito muna tayo kay Bitcoin, technical analysis tayo at kung ano yung mga next move natin na gagawin. So ayan, ito pa rin tayo sa 1 day time frame Bitcoin, regular chart, regular candle. So wait lang guys, ito market obvious pa rin. Ito pa rin yung inaabangan ko guys, around this area, which is 72,000 yun na. Ayan, nasa 72,000. So bakit? May multiple rejection nga sa area na to, which is nung 2024. Tapos ayan, binababaan niya tayo. Mas healthy yung market kung babagsak siya rito, magkikreate ng double bottom. So ganito ang mangyayari, mas healthy ang market kapag ganito ang mangyayari, create ng double bottom tapos lipad. So okay yun, no? Sa bigger time frame, nasa 1 day time frame tayo. At baba agad ako dito sa 4-hour time frame. Bakit tayo nagkakaroon ng kanina may rally si Bitcoin, may short rally na naganap. Ito yung kinrate niyang candles, ito. Pero bakit ngayon tayo nagkakaroon ng pagbaba? So ito yung nirespeto niyang resistance guys. So okay siya, valid, may multiple touches. Tapos gaano katanda tong resistance na to nung February 21 pa. February 21, so almost a month resistance. Okay siya. Para naman sa mga intraday, ito yung support na nakita ko sa kanya. Bumaba ako ng 1 hour time frame guys. Ito yung inaabangan ko ngayong support. So possible niyang respetuhin yan, itong support na to. At kung ibe-breakout niya, if ever, balik ulit ako sa 1 day time frame. Kanina habang china-chart ko siya, may nakita akong trend line support na possible niyang possible niya ring respetuhin if ever na i-breakdown niya tong trendline support na to. If ever na i-breakdown niya yan, so ito yung inaabangan ko support ngayon. Sorry, eto, ayan. So kung hindi pa talaga kinaya ng support na yan, ito talaga yung major support ko, yung 72,000, which is pinakita ko siya ng maraming beses sa mga past videos ko. Ito talaga yung major area na inaabangan ko, major support na yan na dati niyang resistance. At malaking chance mag-bounce tayo dyan, kasi nga mas healthy yung market if ganun yung gagawin niya. Plus bakit siya nagkaroon ng retracement or pullback ngayong araw? Ba't niya kinecreate to itong candles na to, no? So bukod sa sinoplas siya nitong resistance, trendline resistance, nirespeto niya rin yung Fibonacci natin from this swing high to this swing low, which is itong golden area na 618. Ito guys, no? Ayan, nagkaroon lang tayo ng konting liquidity grab, tapos binagsak niya na. So ano yung play ko dyan? Actually hindi ko tinetrade si Bitcoin, pero yung tinetrade ko yung correlate na chart ni Bitcoin para mas malalaki yung move. So punta nga tayo dito kay Pepe, na ito yung trade ko last time sa OKX. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano nangyari sa trade na yun. Pinopost ko rin siya sa Facebook kung ano na yung nangyayari sa trade ko, kasi hindi ako madalas nakakapag-upload dito sa YouTube. So ayun, ito yung 4-hour time frame kay Pepe regular chart. Ito yung nirespeto niya
na resistance, which is valid, multiple touches. Okay, ito naman yung nakita ko ngayong support. Baba lang ako ng 1 hour time frame, mas malinaw siya rito sa 1 hour time frame. Ayan, pang intraday. So ayan, support, nag fake out siya dito, tapos nilipad niya, no? Pero bakit niya kinrate tong candles na to, guys? Eto, nung March 20, March 21 na ngayon, pero kahapon bakit niya kinrate tong candles na to? Tingin ko dahil dito, dahil community driven si Pepe, dahil isa siyang meme coin or shitcoin. Tingin ko lang dahil dito, World Frog Day. So possible na dahil dito. Plus nagkakaroon din ng mga events nga si Pepe na nakakasali nga siya. Like nung sa NFT sa Paris, meron siya, parang isa siya sa mga sponsor, Pepe. Tapos eto, yung Carnival with Pepe. Ayan. Official sources publish an 80k people attendance to our parade. Actually, ano to, parang carnival to ni Binance ata. Tapos, ayun lang, may pinapakita si Pepe dito, may mga, so ano siya, parang marketing siya. So gumagana siya rito, guys, yung marketing, na kapag na-expose siya, ayun, na-expose, possible binibili siya ng tao. So ayun, community driven pa rin, kaya niya kinrate nung candles na to. Ayun lang tingin ko, guys, Pero ayun, balik tayo sa trade ko. Eto, pakita ko agad sa inyo kay OKX. Saan ba yan? Eto. So ang entry ko nun is around 0.71, negative $62 na tayo. Ang margin ko is 277, so almost nasa 15k siguro to, hindi ko sure, 14k ganun. At yun, 3x leverage, negative $62, plus nag-open pa ako ng new trade, which is kay Pepe din, guys. So with the $500 margin, almost 30k pesos. Ang entry price ko is 0.74, negative $63 na tayo, 4x leverage. So bakit ko pinasok yan? New trade ko yan, guys. New trade ko yung kay Bing X. Ayan, new trade ko yun, kaka-open ko lang. Bakit ko pinasok yun? Bakit ko inopen yung trade na yun with 30k pesos margin? Dahil nakita ko to, guys. Eto, tingnan nyo, nasa 1 hour time frame to. Tingnan nyo indicators nya. MACD pababa, RSI 30 pababa, pero yung candles nya pataas. So eventually, siguro ano lang to, hindi to 100% nagagana, pero most of the time talaga kapag kaganyan yung itsura ng indicators niya, tapos yung candles niya pataas pa, nagkakaroon siya ng retracement. So nagkakaroon siya ng pagbagsak. Hindi lang natin alam kung ano yung re-respetuhin niyang support. So possible etong kinrate natin na trendline support, or possible kung kukunin ko yung deep swing low to swing high niya nga dito, Fibonacci, pwede niyang kunin din tong area na to na 382. Ayan, pwede niyang kunin to, no? Etong area na to, if ever na magkakaroon siya ng retracement, guys, dahil nga walang utility tong coin na to, community driven, sa hype siya na umaangat. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari, pero technical wise, ito yung aabangan ko dyan. Siguro ito yung magiging take profit area ko. Ayun. Tapos
tingnan nyo ito mabuti guys. Nagkaroon siya ng pag-angat. So siya lang yung kanina siya lang yung positive, nag-reset na siguro. Okay, nag-reset na, 1 AM na. Kanina guys, si Bitcoin, si Ethereum, si XRP, si Solana, lahat sila negative, si Pepe lang yung positive. So hindi ko alam kung dahil nga World Frog Day, pero ayun, wala namang kinalaman sa major sa mga nangyayari sa mga news. O wala namang siya, community driven. Ayun yung nagpaangat sa kanya. So balik na kay Bitcoin guys. So ayun, tandaan nyo tong support na to sa mga intraday, nasa 1 hour time frame. At itong dalawa muna. So abangan nyo rin tong resistance nya. Wait kayo ng play kung ibe-breakout niya ba tong resistance, kung ganito ba'y gagawin niya, bounce niya rito, tapos i-breakout niya ganyan, or ganyan, tapos bounce, tapos ibagsak niya. So wait lang kayo ng mangyayari guys. Kunin nyo yung support and resistance nyo, tapos kung ano yung strategy nyo sa pag-entry. So ayun lang, sana may natutunan kayo. At see you again sa next video natin. Let's go.